Life After Prison. By Silence You. Kabanata 641. Nandito po si Miss Sheila. Agad na napatayo si Archie sa gulat. Bakit siya bigla na lang susulpat? Parehong nagulat sina Ariel at Gunther. Kung tutusin, matagal na nilang gustong magkaroon ng relasyon sa kanila ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Matapos mag-isip sandali, tinanong ni Gunther ang bodyguard. Sino itong Mr. Severin na sinasabi mo? Noon pa man ay mag-isa lang si Miss Sheila kaya bakit siya pupunta rito kasama ang isang lalaki? Nang marinig ito ni Archie ay napatingin din siya sa bodyguard na may pagtataka sa mukha. Sabi ni Miss Sheila, boyfriend niya si Mr. Severin. Nakangiting sagot ng bodyguard. Boyfriend niya. Nagulat ang lahat at lahat sila ay nagtataka kung kailan nagka-boyfriend si Sheila. Tayo na. Kailangan nating magmadali upang salubungin sila. Sabi ni Archie kina Gunther at Ariel. Maya-maya ay dumating na silang tatlo sa pasukan. Maligayang pagdating, Miss Sheila and Mr. Severin. Isang karangalan na makasama kayo rito. Nakilala agad ni Archie ang lalaking nakatayo sa tabi ni Sheila. Di ba siya ang asawa ni Diane Shanahan? Siya ang tumulong sa kanila na makakuha ng 2 pwesto sa proyekto ng Longhorns Liberty City. Mula noon, binigyan niya ng espesyal na atensyon si Severin at nalaman niyang hindi siya kasing simple ng inaakala niya. Bagamat maaaring hindi pa rin kilala ng ilan sa mga mayayamang business tycoon si Severin, alam ni Archie na may kinalaman si Severin sa stratospheric na pagtaas ng Shanahan sa ranggo ng first-tier upper-class na pamilya. Alam din niyang hindi lang maganda ang relasyon ni Severin sa mga Longhorn at Zelangko kundi parang naging malapit din siya sa mga nasa Draco Hall at ngayon ay sinabi ni Sheila na boyfriend niya. Ano man ang mangyari, kailangang tiyakin ni Archie na nasa mabuting panig siya ni Severin at hinding-hindi siya tatalikuran. Mangyaring pumasok. Nakangiting sabi ni Gunther. Hindi nagtagal, masigasig na pinapasok sina Sheila at Severin. Pagkaupo, tinanong ni Archie sina Sheila at Severin. Maaari ko bang malaman ang layunin ng pagbisita ninyo? Ngumiti si Severin at sinabing, Mr. Archie, Mr. Gunther, mangyaring payagan ako upang makakuha ng diretso sa punto. Ang aking asawa at ako ay nagpaplano na magpakasal 9 na araw mula ngayon at ang aming mga mata ay nakatutok sa itaas na palapag ng Blue Mountain Hotel. Gayunpaman, nang mag-book ako, napagtanto kong huli na ako dahil si Mr. Gunther ang nag-book nito bago ako. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya. Kaya pumunta ako dito ngayon umaasa na si Mr. Gunther at ang kanyang friends ay magiging napakabait. Nabaguhin ang kanilang kasal sa ibang petsa o sa ibang lugar. Well, ito ay. Tumingin si Gunther kay Ariel. Ang katotohanan na dumating si Sheila kasama si Severin ay naging malinaw kay Gunther na hindi siya dapat tumawid sa kanya. Gayunpaman, nang hindi man lang hinintay ang kanyang tugon, agad na bamulong si Sheila na mayabang. Ang pamilya ko ang may-ari ng hotel at dahil kami ang lumabag sa kontrata, handa kaming bayaran ka ng doble ng deposito. Agad namang nakipagkamay si Archie. Hindi. Hindi kami hihingi ng anumang kabayaran, Miss Sheila. Mangyaring huwag mag-alala tungkol doon. Kung tutusin, malaki ang pakinabang sa kanya kung magboluntaryo siyang magpalit ng venue. Hindi lang masyadong mahal ang venue para sa kanyang pamilya ngunit may utang sa kanya ang mga Ballards kung papalitan niya ang venue. Siyempre, may dahilan din na ayaw tumawid sa Ballards. Life After Prison. Kabanata 642. Gunther, Ariel, bakit hindi natin palitan ang venue? Sabi ni Archie. Hindi natuwa si Ariel sa lahat. Wala akong pakialam kung hindi dahil nagpadala na kami ng mga imbitasyon kahapon. Isipin kung ano ang sasabihin ng aming mga bisita kapag nalaman nilang binago namin ang venue. Pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, sinabi ni Gunther. Tama si Ariel. Baka isipin ng mga bisita na wala tayong kaming para sa kasal sa Blue Mountain Hotel kung bigla kaming magpalit ng venue. Kaya paano baguhin ang petsa sa halip? Sa pagkakataong iyon, biglang ngumiti si Severin at sinabing, Tama ka, Mr. Gunther. Magiging masama ang tingin mo sa pamilya mo kung bigla kang magpalit ng venue. Paano kung ipagpaliban mo ang kasal ng 1 o 2 araw?
Masasabi mo na lang sa mga bisita mo na nagkamali ang staff ng hotel sa booking. Ngumiti ng mapait si Archie. Ganon din ang iniisip niya. Sa huli, ngumiti siya at sinabing, "Oo, iyan ang gagawin natin. Ipagpaliban natin ang kasal sa isang araw o dalawa." Nakahinga ng maluwag si Severin at pagkatapos ay bukas palad na sinabi, "Salamat sa pagbigay sa akin ng venue, Mr. Archie at Mr. Gunther. Upang ipakita kung gaano ako nagpapasalamat, mangyaring payagan akong magbayad para sa kasal." Agad namang nakipagkamay si Archie. "Hindi, hindi. Napaka-mapagbigay mo, Mr. Severin, pero sobra na. Oo, hindi namin posibleng tanggapin ang alok mo, Mr. Severin." Mapagpakumbabang sabi ni Gunther, kahit na lihim siyang natutuwa sa alok. "Hindi ako kukuha ng hindi para sa isang sagot kaya ito ay napagpasyahan na pagkatapos. Sheila, alamin mo kung magkano ang venue, food, drinks, at ang natitirang halaga ng kasal. Ipaalam sa akin kapag nakuha mo na ang huling numero at ipapadala ko sa iyo ang pera." Nakangiting sabi ni Severin. Inikat ni Sheila ang mga mata kay Severin at nahihiyang sinabi, "Ikaw na tandang lalaki, dahil sa relasyon natin, hindi na kailangang kumilos na parang estranghero. Babayaran ng hotel ang bayarin. Kunin ito bilang regalo sa kasal mula sa aking pamilya. At saka, hindi mahalaga kung sino ang magbabayad dahil ikaw ay ako at ako ay ikaw." Walang imek si Severin. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Sheila at sinabing, "Well, ano pa ang hinihintay mo? Tumawag ka na kung hindi ako mag-host ng kasal ko sa hotel mo." Ngumuso si Sheila nang mapagtantong galit na galit si Severin. Pagkatapos ay mabilis siyang tumawag sa hotel. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi niya, magbabayad ang hotel para sa venue. Ang natitira sa mga item ay umabot sa kabuuang $4 milyong ngunit may diskwento na $1 milyong kaya. Kailangan mo lang akong bigyan ng $3 milyong. Nagulat sina Archie, Gunther, at Ariel nang marinig ang lahat ng malalaking numero na itinapon na parang wala lang. Para mabigyan ni Sheila si Severin ng $1 milyong na diskwento ay nangangahulugan na talagang nagustuhan niya ito. Iniabot ni Severin ang pera sa kanya at sinabing, "Naipadala ko na sa iyo ng $4 milyong. Hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng diskwento. Ang tanga mo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ipinipilit na gawing malinaw ang lahat sa pagitan natin." Ito ang unang pagkakataong nakaramdam ng sama ng loob si Sheila sa pagtanggap ng pera mula sa isang tao. Hindi niya maiwasang isipin na parang estranghero ang pakikitungo ni Severin sa kanya. Tumayo si Archie at nahihiyang sinabi, "Oh, paano kami magpasalamat sa iyo, Mr. Severin? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang lahat ng iyon ay barya-barya lang. Tsaka ikaw pa ang nag-book ng venue." "Ha? Hindi ako makakatulog sa gabi dahil alam kong hindi kita mababayaran sa pagbabago ng petsa." Nakangiting sabi ni Severin. "Gusto ba ninyong dalawa na kumain ng tanghalian sa amin bago kayo umalis?" Tanong ni Archie sabay hinga. Ngumiti si Severin. "Okay lang, Mr. Archie. May mga bagay pa akong gagawin tulad ng paglalagay ng mga advertisement." Ang mga Solana ay walang pagpipilian kundi ang pagmasdan sila dahil parehong pinilit ni Severin at Sheila na umalis. Hindi ba si Severin ang asawa ni Diane Shanahan? Paano niya masasabing barya-barya lang iyon? Malaki rin ang kikitain ng sarili niyang kasal sa bulsa niya at sigurado akong hindi sasagutin ng mga Shanahan ang bayarin kaya paano niya mababayaran ang kasal niyo ni Ariel ng ganoon lang? Sabi ni Archie pagkaalis ni Severin. Tumango si Gunther at sinabing, "Oo, may higit pa sa kanya kaysa nakikita ng mga mata." Life After Prison. Kabanata 643. Oo, ang galing, honey. Nakatipid lang tayo ng milyon-milyong dolyar sa kasal. Masayang sabi ni Ariel. At ang kailangan lang nating gawin ay sabihin sa ating mga bisita na ang kasal ay ipinagpaliban ng 2 araw. Iyan ay maliit na trabaho para sa $1 milyong. Oo, maswerte tayo na nakilala natin ang isang lalaki na mapagbigay para sa ating kasal. Sabi ni Gunther, na nakangiti mula sa tainga. Hindi lamang siya mapagbigay ngunit napaka-partikular din sa kanyang ginagawa.
Nakangiting sabi ni Archie. Sa kanyang koneksyon sa mga Shanahan at sa suporta ni Miss Sheila, maaari na lang niyang hilingin sa atin na isuko ang venue nang walang kabayaran na ibinigay. Kahit papaano iyon ang gagawin ng iba ngunit nakaisip siya ng win-win solution kaya naglakas loob akong sabihin na gagawin niya ang mga magagandang bagay para sigurado. Kumunat ang noo ni Ariel. Tatay, hindi mo ba siya masyadong pinupuri? Mukhang hindi sikat si Mr. Severin. Sa totoo lang, wala akong narinig na nagsasalita tungkol sa kanya. Bueno, dyan ka nagkakamali. Si Mr. Severin ang dahilan kung bakit maaaring umalis ang mga Shanahan mula sa isang third-tier na upper-class na pamilya na malapit nang mawala sa kanilang paapatungo sa isang pamilyang mas makapangyarihan kaysa sa mga nasa first-tier upper-class ng napakabilis. Sa katunayan, hindi pa siya nakakabalik ng ganoon katagal. Matalinong sabi ni Archie. Pagkatapos pag-isipang mabuti, sinabi ni Gunther. Mukhang hindi lang tayo dapat dumalo sa kasal ni na Mr. Severin at Miss Diane ngunit kailangan din nating tiyakin na bibigyan natin sila ng talagang mamahaling regalo. Tumanggaw si Archie at seryosong sinabi. Oo, tiyak na kailangan nating makasama ang kanilang mabuting panig. Severin, may nabanggit ka tungkol sa paglalagay ng ilang advertisement ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sheila mula sa front passenger seat. Nako, pinaplano kong ilagay ang aming larawan sa kasal at isang timer na nagbibilang sa petsa ng kasal sa bawat hintuan ng taxi at bus para ipahayag ang kasal namin ni Diane na magaganap sa loob ng 9 na araw. Masayang sabi ni Severin. Wow! Hinding-hindi kita kinukuha na ganito karomantiko. Lubos mo akong niloko. Sabi ng mabituran ang mata na si Sheila. Tapos bigla siyang may naisip kaya dinagdagan niya. Pero wala naman akong pakialam sa lahat ng iyon at kailangan ko bang magkaroon ng engranding kasal. Sapat na sa akin na makasama ang lalaking mahal ko. Kung tutusin, kailangan mo lang sabihin at magiging iyong-iyon na ako magpakailanman. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Severin na magtaka kung wala na bang katapusan ang kakatawa ni Sheila. Matapos niyang ayusin ang lahat, inihatid ni Severin si Sheila sa kanyang bahay. Pagkatapos, sinundo niya si Diane sa bahay nito dahil tinanong niya ito kinaumagahan kung pwede ba niya itong ihatid sa mall habang binabalak niyang mag-shopping kasama si Megan. Severin, nakapili na si Diane ng kanyang damit pangkasal. Tingnan mo itong litratong kuha niya sa kanyang suot na damit pangkasal. Ano sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Megan nang makitang dumating si Severin sa kanyang bahay. Tiningnan ni Severin ang litrato at kasiya siyang tumanggo. Ito ay napakarilag. Talagang napakarilag. Tingnan mo kung paano ako naglalaway sa lahat ng larawan. Agad namang namula si Diane. Pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang mga mata kay Severin at sinabing, "Oh, nagbibiro ka, Severin, nasaan ang singsing? Di ba sabi mo lalabas ka para bumili? May nakita ka bang gusto mo?" Masungit na tanong ni Megan. Ngumiti si Severin at saka ipinakita sa kanya ang isang larawan sa kanyang telepono. Tingnan mo ang kagandahang ito. Nag-iisa siyang uri sa mundo. Sa sandaling iyon, si Felicia, na nakarinig sa kanilang mga pag-uusap, ay tumakbong papalapit, at nagsabing, "Hayaan mo akong tingnan. Tingnan ko. Kailangan kitang bigyan ng babala, hindi tatanggap ng anumang murang lumang singsing ang pamilya namin. Bukod, ikaw ay, ang nagsabing bibili ka ng singsing na napakamahal kaya't lahat ng tao sa Brookborn, hindi, sa buong South County, ay pag-usapan ito sa mga susunod na panahon." Life After Prison. Kabanata 644. Halos malaglag ang panga ni Megan sa sahig. Oh my God! Hindi ba itong diamond ring at diamond necklace na ito ang ginamit ng kumpanya para sa advertisement? Kakaiba talaga sila at pinilit nilang huwag ibenta. Gulat na sabi niya. Oo, nakita ko sila sa TV ilang araw na ang nakalipas. Sabi nila hinding-hindi nila ito ibebenta kaya paano mo nakuha? Nagulat din si Felicia. Severin, malamang na milyon-milyong dolyar ang halaga nito. Lumunok muna si Megan bago nagpatuloy sa pagsasabi. Talagang may bola ka. Hindi ako makapaniwalang may pera ka para makabili ng ganito. Mukhang mahal mo talaga si Diane ha. Kahit ako ay nagseselos sa sobrang swerte niya.
Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan, tanga ka. Hindi alam ni Diane na gulat sina Megan at Felicia kaya dali-dali niyang kinuha ang phone ni Severin, buti na lang bumagsak din ang panga niya sa lupa. Narinig ko ang tungkol sa diamond ring na ito at diamond necklace dati. 1. Ang tawag sa necklace habang and only, ang tawag sa ring. Sabi ng kumpanya, hinding-hindi nila ibebenta ang mga marilag na ito kaya dapat nagbibiro ka sa amin diba? Lumapit si Severin sa sofa at umupo doon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, bakit ako magbibiro tungkol sa isang bagay na ganito? Nagbayad pa nga ako ng 7,500,000 bilang deposito. Ano? Ang deposito ay 7,500,000 dolyar. Magkano ang halaga ng kabuuan? Napalunok si Felicia, nagsimulang tumibok ng husto ang puso niya sa pag-iisip na gastusin ni Severin ang lahat ng perang iyon sa ilang alahas. Nako, hindi naman ganoon kamahal. Ibinente sila sa akin ng kumpanya sa halagang 300,000,000 dolyar. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Severin matapos niyang sabihin sa kanila ang presyo. Kung tutuusin, walang kaalam-alam silang tatlo na mayroon siyang ganoong kalaking pera. 300,000,000 dolyar. Halos himatayan si Felicia nang marinig niya kung magkano ang halaga ng singsing at kwintas. Mabilis siyang tumakbo para maupo sa sofa at nagtanong. Anak, bakit ka gagastos ng malaki sa ilang alahas? Nanay, hindi ba sinabi ko sa iyo na bibili ako ng singsing na napakamahal na magiging usap-usapan sa buong South County? At saka, si Diane ay nararapat lamang sa pinakamahusay. Seryosong sagot ni Severin. Oh my God! 300,000,000 dolyar at sasabihin mong hindi iyon mahal. Pastahan ako na iyon ang pinakamahal na alahas sa buong Dracodam. Hindi katakataka na ang tindahan ay handang ibenta ito sa iyo. Sabi ni Megan. Tama ang iniisip ko na may itinatago siya sa akin. Sinabi niya sa akin na mayroon lang siyang 300,000,000 dolyar sa kanyang pangalan ngunit gumagastos siya ng pera tulad ng mga ito ay tumutubo sa mga puno. Hindi pa banggitin na nagbigay siya ng 7,500,000 dolyar kay nanay kaya saan nanggaling ang lahat ng sobrang pera. Naisip ni Diane. Kahit na binigyan siya ng mga Longhorn ng 150,000,000 para sa pagpapagaling sa kanila, hindi pa rin iyon magpapaliwanag kung saan niya nakuha ang lahat ng labis na pera kaya bakit niya gagastusin ang lahat ng mayroon siya sa isang pares ng alahas. Isa lamang ang paliwanag at iyon ay mas marami siyang pera kaysa pinaniwalaan niya ako. Mabilis na napagtanto ni Megan na may mali rin kaya nagtanong siya. Severin, sabihin mo sa amin ng totoo saan mo nakuha ang lahat ng perang ito. Oo, Severin, saan mo nakuha ang lahat ng pera? Tanong ni Felicia sa tonong patanong. Alam ni Severin na wala siyang ibang magagawa kundi ang makipaglinis sa kanila sa sandaling iyon. Natawa siya ng awkward at sinabing, sige, hindi na ako magsisinungaling sa inyong mga babae. Upang maging tapat, bilyonaryo talaga ako. Sa kanyang sorpresa, si Megan ay nagsimulang tumawa. Namatay siya na hindi naniniwala sa kanyang kwento kahit kaunti. At sabi mo hindi ka na magsisinungaling sa amin. Ha. Well, sige. Naghihintay pa rin kami na sabihin mo sa amin ang totoo. Life after prison. Kabanata 645. Hindi lang si Megan ang nag-iisip na nambobola siya. Si Felicia din, nilaybot niya ang mga mata niya at sinabing. Hindi mo ba narinig ang kasabihang? Honesty is the best policy, bago ito. Mas mabuting sabihin mo na sa amin ang totoo o kung hindi ay hindi kami magpapagaan sa iyo. Malungkot na ngumiti si Severin at tumingin kay Diane. Akin talaga ang Draco Hall. Ako ang tunay na Hall Master doon. Halos mapahagalpak ng tawa si Diane pero pag-isipan ito, kung totoo man ang sinabi ni Severin ay may 12 bulwagan siya sa ilalim nito, na siguradong magugulat kina Megan at Felicia. Iisipin nila noon na nagsisinungaling na naman siya sa kanila kaya lang dinala ni Severin si Draco Hall. Ganun pa man, parehong nagulat sina Megan at Felicia na halos magtama ang kanilang mga panga sa sahig. Walang paraan na totoo iyon. Ikaw ba talaga ang Hall Master ng Draco Hall? Tanong ni Megan. Hindi niya alam kung ano pa ang itatanong dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito.
Ngumiti si Dayan at sinabing. Totoo ang sinabi niya. Kung hindi, sa tingin mo ba ay ganoon kadaling ibigay sa atin ni Larry ang negosyo ng mga Chavez? Sa tingin mo ba ay napakamapagbigay ang Draco Hall? Well, oo. Pinag-iisipan ko ito at ang paraan ng nakikita ko ay kahit na ang Draco Hall ay isang mainit na patatas, isa pa rin ito sa mga pinakadakilang bulwagan sa lahat ng panahon. Sa makatuwid, walang dahilan para matakot sila sa mga Ballard, kaya bakit napakadali nilang pumayag na ibigay ang negosyo sa atin at kailangan lang namin silang bigyan ng ilang mga sahod bawat taon. Sa anumang kaso, sa wakas ay nalutas na ang mga baga. Sabi ni Felicia, sa wakas ay ilinaw na ang mga bagay-bagay. Ibunyag sa kanya ang huling larawan. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang pera ay nakikipagpalitan lamang ng mga kamay hanggang sa maabot nito ang parehong taong nagsimula ng buong kadena? Sa madaling salita, Severin, napakatalino mo. Lalong lalakas ang pamilya natin dahil dito pero syempre makikinabang din dito ang Draco Hall dahil hindi maghay-hinala ang Ballards o iba pang powerhouses. Dapat kong sabihin na henyo ang plano mo. Lalong tumindi ang paghanga sa mga mata ni Megan. Sa madaling salita, kapag napangasawa mo si Dayan, ang pamilya natin at ang Draco Hall ay magsasama-sama para maging pinakamayamang pamilya sa buong lungsod. Oh my God! Kahit ang mga Ballard ay hindi magiging kasing yaman o magkakaroon ng maraming negosyo na gaya natin noon. Tayo ang magiging numero unong pinakamakapangyarihang pamilya. Agad na inilagay ni Severin ang daliri sa labi para gumawa ng pananahimik galaw. Huwag na huwag niyong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Wala itong maitutulong sa atin kung malalaman ito ng mga Ballard o ibang pamilya. Sino ang nagmamalasakit sa kanila? Si Miss Sheila ay sobrang bilib sa iyo na hinding-hindi nila gagawin sa atin. At saka, palagi kang may magandang relasyon sa Ballards at sino ang nakakaalam, baka lumipat pa tayo sa lugar nila balang araw. Sabi ni Felicia. Hindi nakaimik si Severin. Sa palagay ko ang kanyang pagmamahal sa pera ay hindi magbabago. Kinaumagahan, ang mga billboard sa bawat hintuan ng bus sa Brookborn ay napalitan ng larawan ni Severin at Dayan. Naging timer pa nga sila sa pagbibilang sa araw ng kanilang kasal. Ipinadala na ni Severin at Dayan ang kanilang mga imbitasyon sa kasal. Parehong makikita sina Maurice at Judith na nakangiti mula tenga hanggang tenga sa lahat ng oras. Hindi nila akalain na makikita nila ang araw kung saan nakuha nila ang lahat ng atensyon na nakatambak sa kanilang pamilya. Para naman kay Felicia, hindi siya naging mas excited o proud na makita ang larawan ni Severin at Dayan sa mga billboard. Tumayo si Dayan sa tabi ng hintuan ng bus at tumitig sa billboard na may luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang tinakpan ang bibig niya nang magsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang sulit ang kahihiyan na dinanas niya sa loob ng 5 taong iyon. Sa wakas ay natagpuan na niya ang lalaking maaasahan niya, kahit na aksidente niyang nakilala. Nang mga sandaling iyon, kararating lang ni Severin sa jewelry shop. Todong ngiti siya nang batiin siya ng may-ari ng tindahan. Akala niya matutuwa din ang may-ari ng tindahan na makita siya ngunit sa kanyang paningin ay napangiwi siya sa halip. Life After Prison. Kabanata 646. Ako. Humihingi ako ng pasensya, Ms. Mr. Severin. Napayuko ang babae at nagsimulang manginig. Alam na niya na ang mga taong katulad niya ay hinding-hindi makakayang mag-provoke ng isang lalaki na madaling maghulog ng deposito ng $7,500,000 nang hindi nagdadalawang isip. Kitang-kita sa paraan ng pagsasalita niya ang kanyang takot. Agad na sumama ang ekspresyon ng mukha ni Severin. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sinasabi mo bang hindi mo ibebenta sa akin ang mga piraso na balak kong bilhin? Maaga akong naghulog ng deposito para sa kanila. Ang kanyang agresibong ekspresyon ay nagpagulat sa babae sa isang posisyong lumuhad upang umapela ng ibang pagpipilian. Nakikiusap ako sa iyo, Mr. Severin. Mangyaring pumili ng ibang singsing at kwintas. Tumayo ka at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ayokong isipin ng iba na binyo-bully kita. Napalitan ng dismaya ang ekspresyon ni Severin.
Bukod sa pagbabayad ng deposito para sa kwintas at singsing, ipinagmalaki pa niya kina Dayan, Felicia, at lahat ang kanyang ginawa. Alam na niya ang karakter ni Felicia, malamang na nagsimula na siyang magsabi nito sa mga kamag-anak ng mga Shanahan. Siya ay hindi kailanman isa upang kontrolin ang kanyang sarili kung siya ay nagkaroon ng pagkakataon na magyabang. Bilang isang resulta, ito ay nakapipinsala kay Severin na dapat niyang makuha ang mga eksaktong piraso. Ang magandang manager ng tindahan ay tumayo na may mapait na mukha at sinabi, "Hindi ko alam ang eksaktong mga detalye, ngunit ang regional manager ng South County ay dumating at hiniling niya sa akin na ipaalam sa iyo na hindi ka papayagang magkaroon ng kwintas at singsing na binayaran mo ng deposito. Sinabi sa amin na ang anak ng isa pang big shot ay ikakasal sa parehong araw ng sa iyo. Kahit na ang presyo na binabayaran para sa mga item ay pareho, ang aming kumpanya ay walang pagpipilian kundi upang bigyan sila ng pangunahing prioridad. Nagbayad pa sila ng 45 milyon bilang kabayaran sa iyo para sa abala." Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at umungol, na sana ay mabigyan niya ng sampal ang babaeng nasa harapan niya. Sa ikalawang pag-iisip, napagtanto niyang wala siyang kasalanan at agad na nagpigil ng galit. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Isang big shot, sabi mo? Anong klaseng big shot? Sinusubukan ba nilang gumawa ng isang kaaway sa akin sa pamamagitan ng pagkuha ng dapat ay akin?" Natakot ang nakaluhod na manager ng tindahan matapos marinig ang kanyang pagbabanta at nagmamadaling pinaalalahanan siya ng malumanay na tono. "Mr. Severin, masisiguro ko sa iyo na mayroon kang malaking kapangyarihan dito sa Brookborn at ikaw ay umunlad ng husto sa lungsod na ito, ngunit ang malaking shot na iyon ay hindi mula sa paligid ng mga bahaging ito. Ang punto ay, hindi mo kayang masaktan siya. Nakikiusap ako sa iyo na tumingin sa malayo at magbigay sa isang pagkakataon, pakiusap." Pinakamalamig na panunuya ang ibinigay ni Severin matapos pakinggan ang sinabi. "Magbigay. Nagbayad ako ng deposito kahapon, ngunit kinuha ng big shot na iyon ang mga piraso na dapat ay akin. Ang lakas ng loob nilang bayaran ako ng pera nang hindi nagpapakita ng anumang kagandahang loob na abisuhan ako o nag-aalok na makipag-ayos. Kung sino man ang taong iyon, sigurado akong may hiling sila ng kamatayan." Agad na muling sinabi ni Severin sa kanila, "Sino ang regional manager ninyo? At nasaan siya ngayon? Gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman kung sino ang big shot na ito at bakit hindi ko sila dapat saktan." Pero, napakunot ang noo ng babaeng manager ng tindahan matapos mailagay sa isang masikip na lugar. Bumaba ang ekspresyon ni Severin at sinabi niya, "Kung hindi mo sasabihin sa akin, maaari kong palaging ipadala ang mga tauhan ng Draco Hall dito para patayin ka." Tiyak na, ang kanyang pananakot ay natakot sa babae na sabihin ang lahat. Kakasakay lang niya kagabi, kaya malamang nagpapahinga siya. Hindi ko alam kung gising na siya ngayon. Ang alam ko lang ay Phoebe ang pangalan niya, at tumutuloy siya sa Blue Mountain Hotel. Iyon lang ang alam ko, isinusumpa ko. Life After Prison. Kabanata 647. "Phoebe, sabi mo." Nagyayelong disposisyon si Severin nang agad siyang umalis sa lugar at nagmaneho papunta sa Blue Mountain Hotel. Hindi nagtagal, dumating si Severin sa lobby sa ibaba. "Mr. Severin, bakit ka nandito?" Nakangiting bati sa kanya ng staff ng hotel matapos makitang nagpakita si Severin doon. Nanatiling sariwa sa kanilang isipan ang pangyayari noong nakaraang araw, kung saan ang mataba nilang kasamahan at pinalitan ang manager. Kung tutusin sa tono ni Sheila noon, malamang na maging asawa na ni Sheila si Severin sa hinaharap, na ibig sabihin na siya ang magiging boss nila. Dahil dito, lahat ay nakangiti at magalang na yumuko kay Severin nang makita ang pagdating nito. Nakikita ni Severin ang pagkakaiba ng kanilang saloobin sa pagtanggap sa kanya kumpara noong nakaraang araw. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nagtatanong, "Maaari mo ba akong tulungang maghanap sa iyong mga talaan kung may nag-check-in kagabi na nagngangalang Phoebe? Gusto ko malaman ang room number niya, pakiusap, at bigyan mo rin ako ng access card habang nandoon ka. May posibilidad na hindi niya ako pagbuksan ng pinto." "Oo naman. Hihilingin ko sa receptionist na tingnan ka.
Agad na pumunta ang staff ng hotel at bumalik makalipas ang ilang minuto na may dalang access card. Mr. Severin, nag-check-in si Phoebe sa room 1208 kagabi. Magaling, salamat. Tumango si Severin, saka kinuha ang room card at naglakad patungo sa elevator. Hindi nagtagal, dumating siya sa silid, kung saan ini-swipe niya ang access card, binuksan ang pinto, at pumasok. Katatapos lang mag-shower ng isang magandang babae nang pumasok si Severin sa kwarto, at innerwear lang ang suot nito sa halip na maayos na damit. Nang makita niya ang isang hindi kilalang lalaki na biglang pumasok, nabigla siya sa una at agad na umasim ang mukha niya pagkatapos noon. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Tanong ng babae habang nakataas ang paa para sipin si Severin. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Severin, hinawakan ang kanyang binti, inindayog siya ng malakas, at inihagis siya ng malakas sa kama. Matapos ihagis sa kama ay agad na tumalon ang babae at tumingin kay Severin na may masamang tingin. Ikaw ay hindi ka isang assassin. Inatake siya nito kanina dahil akala niya nandyan siya para patayin siya. Hindi ka makakalaban sa akin sa iyong pagkamit sa antas ng Grandmaster. Sinaman siya ng malamig na tingin ni Severin at may kalmadong tingin habang sinasabi niya. Narito ako para makipag-usap, ngunit mangyaring magsuot ng ilang damit bago iyon. Nakahinga ng maluwag ang babae at natuwa nang malaman na hindi siya assassin na inupahan para patayin siya. Life After Prison. Kabanata 648. Pagkatapos magsuot ng pantulog, nagtanong ang babae. Sino ka? At bakit may access card ka sa kwarto ko? Paanong ibibigay ito sa iyo ng staff ng ganyan? Magsasampa ako ng formal na reklamo. Matapos marinig ni Severin ang kanyang sinabi, tumawa siya. Isipin mo ito bilang aking hotel. Nasa Brookmore ng huling Seiko, at kung gusto kitang patayin, matagal ka ng patay. Sino ka? Wala akong natatandaang nasaktan ang isang katulad mo. Seryosong tumingin si Phoebe kay Severin. Ang lalaking nauna sa kanya ay isang nakakatakot na individual na tiyak na mas mataas kaysa sa kanya. Medyo mayabang din ang paraan ng pagsasalita niya. Ako ang nagbayad ng $7.25 milyong na deposito. Gusto ko ang kwintas at singsing. Hindi mapakali si Severin na makipagtalo sa kanya at direktang sinabi. Sa 8 araw, ang kwintas at singsing ay kailangang isuot ng aking asawa. Hihihi. Tumawa si Phoebe. Kahit na wala sila sa akin ngayon. Ang parehong mga piraso ay nasa punong tanggapan pa rin ng kumpanya. Gayunpaman, wala akong masabi tungkol dito, dahil napagpasyahan na ng kanilang HQ na ipapadala ito sa South Link City bukas. Sigurado akong alam mo kung anong uri ng lugar ang South Link City, pati na rin ang uri ng mga tao na harbors ng lungsod. South Link City. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig iyon. Ito ay isang napakalaki at sinaunang lungsod na may napakakapal na espiritual na enerhiya. Higit sa lahat, isa ito sa pinakamaunlad na lungsod sa buong Timog County kung saan nakatira ang maraming makapangyarihang pamilya. Maging ang South County Mansion ay nasa South Link City. Naisip ni Phoebe na natakot si Severin nang makita ang blanko nitong tingin, kaya malamig siyang ngumiti at sinabing. Sa South Link City, kahit na ang mga taong katulad mo ay hindi kayang ihiin ang mga third-tier na pamilya. Sa tingin mo ba ay nasa anumang lugar ka para saktan ang taong bumili ng kwintas? Umupo siya sa tabi ng kama ni Phoebe, at sinabing muli. Dapat kong payuhan na huminto ka habang wala ka pa. Sa unahan. Bukod sa refund na ipoproseso ng aming kumpanya para sa iyong deposito, babayaran ka pa ng isang mabigat na kabayaran. Hindi ba't napakaganda na makukuha mo ang lahat ng pera na iyon nang hindi man lang iniangat ang isang daliri? Ito ang mga bagay ng mga pangarap para sa karamihan ng mga tao. Sa pananaw ni Phoebe, malamang na pinuntahan siya ni Severin dahil hindi niya alam ang perang kabayaran na ibabayad. Kung alam niya, baka mas bukas siya sa pagtanggap nito dahil hindi maliit ang kabuuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan nangingiti lang si Severin sa kanya at sasabihin. Pasensya na, pero hindi ako interesado sa pera. Gaya ng sinabi ko noon, gusto kong isuot ng asawa ko ang kwintas at singsing na iyon sa loob ng 8 araw.
Hindi ako siguradong gusto ko ang tono mo at ang paraan ng pagdadala mo, lalo na't ako ang unang nagbayad ng deposito. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Kumunot ang noo ni Phoebe, dahil hindi niya inaasahan na ganoon pala kababaw ang lalaki. Karakter. Malamig niyang paliwanag. Totoo na ikaw ang unang nagbayad ng deposito at ang ibang mamimili ay dumating lamang sa amin ng mga 4 o 5 oras na huli kaysa sa iyo, ngunit ang produkto ay ibinebenta ng aming kumpanya, at kami ay may karapatan na ibenta ito sa kanila. Diretso ang sagot ni Severin. Paumanhin na pumutok ang iyong bula, pero ako ang unang nagbayad deposito kaya akin na ang 2 item. At saka, hindi man lang sila nagpakita sa akin ng courtesy at nagpasya sa ngalan ko. Sa anong mga batayan mayroon silang karapatang gawin iyon? Sa anong batayan, tinatanong mo? Tumayo si Phoebe, lumapit kay Severin, at sinabing, sa batayan na sila ang uri ng mga tao na hindi kayang masaktan ng isang tulad mo. Hindi pa ba sapat iyon? Marahil ikaw ang uri ng tao na laging humahanga sa Brookborn at iniisip na ang lahat ay nasa ilalim mo, ngunit huwag mong kalimutan na ang South Link City ay isang lugar na naroroon ang mga dignitaryo ng buong South County. Si Severin ay hindi natakot sa kanyang mga banta. Maniwala ka sa akin, ang ibig kong sabihin ay gagawin kong bangkarota ang iyong kumpanya at papatayin ang iyong amo. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Phoebe bago siya nagsalita. May ideya ka ba kung gaano kakapangyarihan ang mga tao sa likod ng aming kumpanya? Kahit na ang mga senior general ay kailangang maging magalang sa ating amo. Sino ka sa tingin mo? Life After Prison. Kabanata 649. Hindi inaasahan ni Severin ang ganoong pananakot mula kay Phoebe at sinampal siya ng walang pag-aalinlangan. At sino ka rin sa tingin mo? Isa ka lang maliit na regional manager ng isang and-only jewelry corporation sa South County. Maglakas loob ka bang magpakita ng kayabangan sa harap ko? Ikaw. Galit na pinandilatan ni Phoebe si Severin. Pagkatapos ng lahat, ang and-only Jewelry Corporation ay isang makapangyarihang puwersa sa ilalim ng pinakamakapangyarihang mga pamilya ng Dracodam. Iyon din ang dahilan kung bakit kaya niyang gawin ang anumang gusto niya at magkaroon ng pakiramdam ng higit na kahusayan kahit na mababa ang kanyang pagkamit sa antas ng Grandmaster. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na ang lalaking mula sa isang maliit na bayan ay maglalakas loob na bugbugin siya. Gayunpaman, maaari lamang niyang igiit ang kanyang mga ngipin at pigilan ang kanyang galit dahil alam niyang kahit na ang pinakamakapangyarihang tao ay mahihirapang kontrolin ang mas mababang buhay na basura. Tiyak na wala itong may dudulot sa kanya. Kung siya ay pinatay niya dahil sa sama ng loob. Sabihin mo na, sino ang buyer? Gusto kong malaman kung sino iyon na hindi ko kayang masaktan. Malamig na ngumiti si Severin, kumuha ng sigarilyo at sinindihan, saka naglakad sa gilid ng kama at umupo. Napabuntong hininga si Phoebe at sinabing, sige. Sa tingin ko sasabihin ko na lang sa iyo na ang buyer ay ang leader ng South County Mansion. Nagkataon na ikakasal ang anak niya sa parehong araw na kasama mo, at wala akong pagpipilian kundi pagbigyan siya dahil natatakot ang kumpanya namin na kuskusin sila sa maling paraan. Akala niya ay matatakot si Severin pagkatapos marinig iyon, ngunit nanatiling walang pakialam si Severin at walang pakialam na sinabi. Kaya galing ito sa South County Mansion. Hindi naman ito malaking bagay kung ganoon. Sabihin mo lang sa iyong HQ na ipadala sa akin ang mga piraso. Kung ang mga tao ng mansion ng county ay dumating sa iyong kumpanya para manggulo, maaari mo silang idirekta na hanapin ako. Ilang beses na kumaibot ang sulok ng labi ni Phoebe at hindi makapaniwalang tinitigan niya si Severin. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot na mapatay? Naniniwala ka ba na ang galitin ng South County Mansion ay ang mas magandang pagpipilian kumpara sa pagkuha ng $45 milyong? Tumayo si Severin, lumapit sa kanya, at sinabing may mahinang ngiti. Pareho ang pipiliin ko, at iyon ang kwintas at singsing. Nakangiti lang si Phoebe habang sinasabi. Bueno, kahit na hindi ka natatakot sa kamatayan, wala akong silbi na sabihin sa mga superiors ko na ipadala ito sa Brookborn dahil hindi sila makikinig sa akin. Ang singsing at kwintas ay ihahatid pa rin sa South County Mansion bukas. Gayunpaman, nakangiting sinabi ni Severin.
Hihihi. Tingnan natin. Ang kwintas at ang singsing ay ihahatid sa Brookborn sa pamamagitan ng hook o sa pamamagitan ng manloloko. Kapag dumating ito, maaari mong sabihin sa manager ng tindahan na tawagan ako upang masando ko ito. Nang matapos ang kanyang pangungusap, umalis si Severin habang nagtatakang nakatingin sa kanya si Phoebe. Pagdating niya sa pinto, huminto siya, lumingon, at tumingin sa babae na may nakakaasar na ngiti. Pasensya na pala kanina. Hindi ko akalain nakakaunti lang ang suot mo pagkatapos mong maligo. Pero ayos lang. Isipin mo na lang na parang nakabikini sa beach. Dapat maramdaman mo maswerte ka na may suot ka, kahit papaano. Sandali siyang huminto bago nagdagdag ng isa pang komento. Maganda ka rin pala. Umalis si Severin nang hindi na muling lumingon. Gago. Pagkaalis niya, mahigpit na ikinuyong ni Phoebe ang kanyang mga kamao, lumakad papunta sa pinto, at malakas na binatukan ito. Wala kang lugar para magkomento sa figure ko. Hindi ako naniniwalang ipapadala ang singsing at kwintas. Dito bukas. Pagkalabas ng hotel, kinuha ni Severin ang kanyang cellphone at tinawagan si Beryl. May problema ba, Master? Napuno ng pananabik si Beryl nang kunin niya ang tawag ni Severin, ngumiti lang siya at sinabing. Nagplano akong magdaos ng kasal pagkalipas ng 8 araw sa Blue Mountain Hotel sa Brookborn. Tumatawag ako para imbitahan ka para uminom kung may oras ka. Wow! Iyan ay kamangha-mangha. Maglalaan ako ng oras para dito kahit na ito ang huling bagay na gagawin ko. Halos lumundag si Beryl sa kisame ng kanyang vilya. At walang sino man ang makakaisip na ang isang kilalang babaeng war god ay magiging kasing saya ng isang kabataan. Life after prison. Kabanata 650. Hindi ko pa naabisuhan yung tatlo, kaya ipasa mo na lang sa kanila ang akin mensahe. Hindi ko na sila tatawagan para ipaalam. Sabi ni Severin kay Beryl pagkatapos ng ilang pag-iisip. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na ipapaalam ko sa kanila. Nasa sabik na sabi ni Beryl. Nga pala. Kailangan ko ng tulong mo sa isa pang bagay. Sabi ni Severin. Sabihin ang salita. Hindi ako atras kahit na nangangahulugan ito na dumaan sa lambak ng mga espada at dagat ng apoy. Walang dalawang isip na sagot ni Beryl. Ahem, hindi naman seryoso. Ngumiti si Severin at sinabing. Sigurado akong kilala mo ang And Only Jewelry Corporation, di ba? Sabihin mo sa kanila na ibalik sa akin ang kwintas at set ng singsing na tinatawag na One and Only. In-order ko ito ng maaga, ngunit mukhang sinusubukan nilang kumita ng pabor sa South County Mansion sa pamamagitan ng paghahatid ng mga alahas sa South Link City sa gastos ng paglabag sa kasunduan nila sa akin. Ang lakas ng loob nilang tretuhin ka ng ganyan, mga walang hiyang tanga. Isinusumpa ko na pahihirapan ko ang buhay nila. Matapos marinig iyon, galit na sinabi ni Beryl. Hindi ako makapaniwala na sisirain nila ang isang kontrata sa pagbebenta sa iyo upang ibenta nila sa iba ang singsing at kwintas na bibilhin mo para sa iyong asawa. Ang mga taong ito ay nararapat na bugbugin. Napangiti si Severin nang marinig ang galit na boses ni Beryl. Ha, hindi rin sila dapat lubos na sisihin, dahil wala silang ideya kung sino ako. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa kanila na ipadala ang mga piraso sa Brookborn at igalang ang kontrata. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ang aking pagkakakilanlan, naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Agad na nanumpa si Beryl. Sige, iwan muna natin ito sa ngayon. Mag-iinuman tayo sa susunod na 8 araw. Sabi ni Severin, saka tinapos ang tawag. Pagkababa ni Severin ng tawag ay umasim ang ekspresyon ni Beryl habang sumisigaw. Bill. Pumasok ang isang mayordomo kasama ang ilang mga katulong. Tumingin si Beryl sa matandang mayordomo at sinabi sa kanya. Pakisabi sa pinuno ng And Only Jewelry Corporation na gusto ko siyang makita kaagad. Ayon sa utos mo, ma'am. Matapos marinig iyon, agad na ikinaway ng mayordomo ang kanyang kamay at pinalabas ang iba pang mga tao. Si Beryl ay nagkataong nanatili sa lungsod ng Drakcom, at ang punong tanggapan ng And Only Jewelry Corporation ay nasa Drakcom din, kaya tinawagan ni Severin si Beryl at humingi ng pabor sa kanya. Pagkaalis ng mayordoma,
Nag-isip sandali si Beryl bago nagpadala ng mensahe sa chat group kasama ang 3 pang Diyos ng digmaan. Hahaha. Magandang balita. Niyaya ako ni Master na uminom. Seryoso. Bakit hindi niya kami tinawagan? Bakit ka inimbitahan ni Master? Sagot agad ni Warren pagkakita ng message. Sabi din ni Callum. Ano ang malaking bagay, Beryl? Ikaw ay isang magandang babae, kaya hindi ko maiwasang magtaka kung nagustuhan ka ba ni Master. Hindi ako makapaniwala na binigyan kanya ng ganoong espesyal na pagtrato at niyaya ka pa niyang makipag-inuman sa kanya. Hindi nakaimik si Beryl. Nagpadala siya ng gift na naglalarawan sa kanyang paghamak at sinabi. Anong kalokohan ang pinagsasabi niyo mga matandang geezers? Mababaliw na sana ako kung sakaling makita ako ni Master sa ganoong paraan. Hindi niya ako inimbitahan para lang makipag-inuman sa kanya. Gusto niyang ipaalam ko sa inyong lahat na makikipag-inuman tayong lahat sa kanya sa tuktok na palapag ng Brookborns Bloomington Hotel 8 araw mula ngayon. Doon niya gaganapin ang pagdiriwang ng kanyang kasal.